Paano mga Muslim sumamba? Mag-aaral kami para matustusan ang aming pamilya. Lalahok sa mga gawaing pampaaralan ng aming mga anak. Ihatid namin sila sa paaralan sa umaga. Kukuha ng ilang bahagi. Hindi. Ang tinutukoy ko'y pagsamba. Ngingiti at babatiin ang sino mang makakasalubong. Tutulungan ang mga anak sa takdang aralin. Hahawakan ng pinto para sa taong nasa likuran. Pagsamba. Pagsamba. Ang tinutukoy ko'y pagsamba. Anong nasa isip mo? Alam mo na. Ritual. Islamikong konsepto ng pagsamba ay saklaw ang buong buhay. Pagsamba ng Islam ay hindi lang ritual o spiritual na gawain. Pagsamba sa Islam ay kahit anong mabuting gawaing may intensyong pagsamba. Siyempre, kasali dito ang ritual at mga paniniwala, gawaing panglipunan at personal na kontribusyon para sa komunidad. Kung nagbabasa ka para lumawak ang kaalaman, sumasamba ka. Kung kakain ka ng masustansya, ikaw ay sumasamba. Kung nakitungo ka ng maayos, ikaw ay sumasamba. Kung ikaw ay makatarungan, ikaw ay sumasamba. May nagtanong kay Prophet Muhammad, anong pakikibakang mainam? Ang jihad dito ay pakikibaka. Anong uri ng pakikibaka ang mainam? At ang Propeta Muhammad ay nagsabi, ang pagiging makatotohanan sa harap ng malupit na pinuno. At ito ay taliwas sa mga magkakatulad na relihiyon ng tao. Maaaring ipatupad ito sa ibang relihiyon ngunit hindi sa Islam. Dahil ang Islam ay relihiyon ng pagkamulat. At kaya si Malcolm X ay nagsabi, nananalig ako sa relihiyon na may kalayaan. Anumang oras, tatanggapin ko ang relihiyon na di makikipaglaban para sa aking kapwa. Anong impyerno meron ng relihiyong ganon? Sa kasamang palad, may mga Muslim na scholar na hindi Muslim dahil sa kanilang kakaibang interpretasyon sa ilang teksto at may ibang tinatago. Dahil dito, ang Islam ay tumitingin sa opyo ng mga tao. Kung ikaw ay tutulong sa mga kapos, ikaw ay sumasamba. Kung dumalaw ka sa may sakit, ikaw ay sumasamba. Kapag inalok mo ng upuan sa bus ang isang matanda, ikaw ay sumasamba. Kapag ikaw ay natutulog, ikaw ay sumasamba. Ang mga gawaing ito ay nagiging pagsamba base sa iyong intensyon. Kahit ang inyong pagmamahalan ng mag-asawa, ikaw ay sumasamba. Ano? Ikaw ay nabigla o hindi lubha. Hindi kita masisisi. Kahit pa man ang mga kasama ng Propeta Muhammad ay namangha nung sinabi niya iyon. Inisip nila ang konsepto ng Islam ay tulad ng mga iniisip ng maraming tao noon. Ang Islam ay hindi lamang pang-espiritual na kaaliwan at pabayaan lang ang likas na material na kaaliwan. Ang Islam ay hindi inaalis ang hangarin. Ang Islam ay dumidisiplina lamang. May isang grupo sa mga kasamahan ng Propeta Muhammad na nag-iisip na ang relihiyon ay pangkaluluwa lamang. Isa sa kanila ay nagsabi, hindi ako mag-aasawa. Ang sabi ng isa, hindi na ako kakain ng karne. Ang sabi ng isa, di ako matutulog sa kama. Sabi naman ng isa, ako'y mag-aayuno ng hindi natatapos. Nang marinig ito ng propeta, sinabi niya, ako'y magdarasal, matutulog, mag-aayuno, titigil sa pag-aayuno, mag-aasawa. Sino man ang tumalikod sa aking pamamaraan na hindi sa akin? Ibig sabihin, hindi siya sumusunod sa paraan ni Propeta Muhammad. Ang Islam ay hindi nag-uutos na tanggihan ang iyong likas na hilig at hangarin. Pagtanggi sa iyong likas na hilig at pansariling kagustuhan ay pansamantalang iangat ang iyong kaluluwa. Ngunit pag iniwasan mo ito habang buhay, mababaliw ka. Mawawasak ang iyong kaluluwa. Maraming iskandalong nangyayari kabilang na ang sexual na pang-aabuso dahil sa hindi mag-asawa sa kagustuhan ng magsilbi na lamang sa Diyos. Ang mga kaluluwang ito ay nawawasak dahil sa pagtanggi sa likas at natural na ipinagkaloob ng Diyos sa kanila. Tinatanong mo ako tungkol sa ritual. Siguro ibig mong sabihin ay pagsamba sa Islam. Well, ang Islamikong pagsamba ay may espiritual, materialistic at panlipunang aspeto. Abolusyon at mga kilos na pagsamba ay kumakatawan sa materialistic na aspeto. Ang abolusyon ay isa sa mga batayan ng pagsamba sa Islam at bawat Muslim ay hinihikayat na kalinisan dahil ibinanggit sa Quran na sadyang minamahal ng Diyos ang taong dalisay at ang 5 beses na pagdarasal na may epektibong abolusyon ay pamamaraan kontra kandungisan. Ang pagbigkas ng mga bersikulo sa Quran at mga salitang ukol sa pagdarasal ay kumakatawan sa espiritual na aspeto. Ang Islam ay nanghihikayat sa pagsamba ng congregation at ito ay kumakatawan sa panlipunang aspeto. Ang pagsamba ng kongregasyon ay mas mabisa kesa sa pagsamba ng nag-iisa ayon kay Propeta Muhammad. Nakakamangha nito ay kung nasasaksihan mong nagsisimba ang mga Muslim ng kongregasyon. Makakakita ka ng iba't ibang lahi na nagsasamba ng sabay-sabay mula sa iba't ibang lugar. Ang lahat ay nagkakaisa. Mayaman man o mahirap, maitim o maputi, Arabyano man o Asyano. Iba't ibang lahi ngunit sumasamba ng sabay-sabay. Ang pagsamba ng kongregasyon ay hindi lamang pagtitipon-tipon para sumamba. Ito ay pagtitipon para patibayan ng samahan bilang mga Muslim. Ang kongregasyon ay mas mainam kaysa pag-iisa. Magkakahiwalay man ang mga tao, ang pagsamba ang magpapanubalik sa kanila. Ang pagsamba sa Islam ay nagtuturo ng pagrespeto sa oras at maging mapag-organisa at ito ay base sa astronomikong kaalaman. Kaya naman ito ay naghihimok sa mga Muslim na mag-aral ng astronomy sa modernong panahon. Makikita mong may mga astronomikong tulad nila Al-Batani, Al-Zarqali, Al-Bayruni, Ibn Yunus, Al-Farghani, Ibn Ashatar, Jabir ibn Aflah. Ang Islam ay hindi lang nasa lugar ng pagsamba. Ito ay bahagi ng bawat aspeto ng buhay. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos kundi si Allah at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay sugo ng Allah.
At ako'y sumasaksi na si Jesus ay alipin ng ala at kanyang sugo. Gayunpaman, maraming salamat sa paglalaan ng inyong oras para panoorin ang bidyong ito at ako'y humingi ng tawag kung may nasabi akong mali. Hanggang sa muli!